Pinaimbestigahan na sa Senado ang mga ulat ng paninira at iligal umanong pamamaraan ng pangingisda sa South China Sea. Saksi, si Chino Gaston. Sa satellite image na kuha noong February 22, makikitang nakalatag pa rin ang mga floating barrier sa bukana ng Bajo de Masinloc para pigilan ang pagpasok ng mga mangingisda at maging mga barko ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Bukod dito, ginajam din daw ng China ang Automatic Identification System ng PCG at BFAR. Ang AIS ang nagbibigay ng lokasyon ng isang barko sa dagat gamit ang satellite technology. Kasama ito sa mga international regulations sa ligtas na paglalayag. They can be able to jam our AIS transmission signal. The reason why they're doing this is for them to support their narrative that every time na nandun tayo, sinasabi nilang they were successful in driving us away. Dahil sa ulat ng malawakang pagsira umano ng China at Vietnam ng mga bahura sa buong South China Sea, inihain ni Senador Francis Tolentino ang resolusyong paimbestigahan ang mapanira at ilegal na pamamaraan ng pangingisda. Nakakaalarma na itong 21,000 acres of coral reefs din na sinira, pero itong use of cyanide, mas mabigat po ito kasi I now consider this as environmental terrorism. Destruction of our marine resources through the use of cyanide. Nilinaw naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng impormasyong gumagamit ng cyanide ng China sa Bajo de Masinloc ay galing mismo sa mga Pilipinong mangingisda roon. Sa mga susunod na linggo, magsasagawa ng masinsinang pag-aaral ang BFAR at mga marine scientists. Kaya nga po kailangan magkaroon ng further assessment, no? Para makita natin ano ba talaga yung naging cause nung kasiraan na nakita doon sa lugar. Ito ba ay cyanide nga? Anong ibang destructive fishing method ang ginamit para magresulta ito doon sa pagkasira ng mga bahura doon sa lugar? Sa isang panayam, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Embassy na walang basihan at pawang imbento lamang ang mga paratang ng paggamit umano ng Chinese fishermen ng cyanide sa Bajo de Masinloc. Kaugnay naman sa paglalagay ng barrier sa Bajo de Masinloc, muling iginiit ng Chinese Foreign Ministry na teritoryo nila ito kahit bahagi ito ng ating exclusive economic zone. Wala pa ring pahayag ang embahada ng Vietnam sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.